Aabot na sa mahigit 300 milyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyo sa mga bayan ng Laurel at Agoncillo sa Batangas. At nakatutok doon live si June Veneracion. June. Ivan, ngayong wala ng baha at hindi na maulan, mas kita na ngayon yung iniwang epekto ng nagdaang kalamidad sa ilang bayan na aming inikutan dito sa Batangas. Malakas na agos ng ilog na may kasamang mga putol na puno ang humambalo sa spillway na ito sa bayan ng Laurel sa Batangas sa kasagsagan ng nagdaang kalamidad. Ilang araw ang lumipas, ito na ang itsura ng spillway. Malaking pinsala ang inabot nito. Pag umulan talagang nakakatakot na. Matagal-tagal na naman yan bagong madaanan. Sa taya ng Laurel LGU, nasa 125 million pesos ang pinsala sa kanilang infrastruktura. Sa pagbuti ng panahon ay pagkakataon din para alisin ang putik sa daan na nagmula sa mga bundok. Sa bayan ng Agoncillo, isang malalim at malawak na bitak sa lupa ang iniwan ng malakas na agos ng baha. Yung bagyong Cristino, yung main road lang na diba, ito hindi. Di ang laki ng perwisyo rito sa inyo. Malaki sir. Dalawang magkadugtong na kalsada ang pinaguho ng baha. Kakaayos lang ng mga ito matapos wasakin ng bagyong Cristinong nakarang taon. Tapos wasak na naman ngayon. Layo na iniikutan namin. Daang motor laang. Malubak at maputik na kalsada sa loobang barangay ang alternatibong ruta ngayon ng mga motorista. Isa itong barangay Bilibinwang sa matinding na pinsala ng nagdaang kalamidad dito sa bayan ng Agoncillo. Nagsimula lang daw ito sa maliit na bitak hanggang sa lumaki ng lumaki dahil sa ragasan ng tubig. Hanggang sa bumagsak yung dalawang magkadugtong na kalsada dito. Sabi ng lokal na pamahalaan, nasa 200 milyon pesos ang halaga ng mga nasira nilang infrastruktura. Mahigit 500 pamilya ang nag-evacuate dahil sa masamang panahon. So far po ay kinakaya naman po natin at kahit naman po paano ay may mga tumutulong sa atin. Basta ho sama-sama kakayanin po. Sa Batangas City, nakuna ng isang used scooper ang buwis-buhay na pagtawid sa ilog ng isang jeep nitong Huwebes. Mabuti na lang at merong nagbagandang loob ng mga residente na tumulong para mapunta sa ligtas na lugar ang jeep. Ivan, sabi ng lokal na pamahalaan ng Laurel ay nangako sa kanila ang Department of Public Works and Highways na sa loob ng 2 linggo ay maaayos na itong kanilang spillway para makadaan na ang mga sasakyan. Ivan. Maraming salamat, June Veneracion. Bumaba ang crime rate sa bansa sa unang kalahati ng taon, ayon po yan sa Philippine National Police. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi yan sapat kung sa pakiramdam ng mga tao ay hindi ligtas maglakad sa labas. Yan ang tinutukan ni John Consulta sa kanyang SONA Special Report. Noong nakaraang taon, sunod-sunod ang mga raid sa mga hub ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Pati ang pag-aresto sa mga umunoy sangkot. You have the right to remain silent. I'm the boss. Alice. What happened? Nothing happened. You just follow us, okay? Okay, let me change. Kasama riyan si dating Bamban Mayor Alice Guo. Utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA noong 2024. Effective today, all POGOs are banned. Patuloy ang pagtugis sa mga illegal pa ring nag-ooperate. Ang POGO raw kasi nagsasangay sa samut-saring krimen tulad ng human trafficking, pati ang mga online scamming, isang uri ng cybercrime. Isa ang cybercrime sa nakikita ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na talamak sa bansa ngayon. Sa Social Weather Station Survey noong September 2024, dumami ang mga pamilyang nagsabing nabiktima ng cybercrime kumpara sa Hunyo ng parehong taon. Ngayong taon, sa mahigit 5,000 inaresto ng PNP dahil sa cybercrime, marami ay dating nagtrabaho sa mga POGO. Masyadong laganap ngayon sa social media na walang accountability. It is about time
na matutukan din to. How about us, na mga simpleng tao, pero biktima nitong mga ganitong krimen? Isa pang uri ng cybercrime ang online kalaswaan na mga menor de edad ang biktima. Mula mahigit 400,000 noong 2019, umabot sa 2.7 million noong 2023 ang mga nireport na hinihinalang online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC sa Pilipinas. Pinag-aaralan namin pati yung mga modus operandi, mga emerging trends, kung paano ginagamit ang teknolohiya sa OSAEC, online exploitation of children. Pinag-aaralan din namin yung paano ang money transfer na anonymous gamit ang mga cryptocurrency at saka yung mga online transaction, mga e-wallet. Positive, sabo. Isa pang problema, ang matagal ng paglaganap ng iligal na droga sa bansa ayon sa VACC. Ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, tone-tonelada ang nasa bata droga kamakailan sa mga kahiwalay na interdiction operations, mapadagat man o lupa. Part to kasi ito ng surge ng production ng methamphetamine or shabu dyan sa Myanmar. They are supplying not only Asia but also the whole Asia-Pacific region. So kasama rin dyan ang Australia. Ang Philippines, naging transshipment area din po ito. They would like to flood the market, mapunta sana yung income. Yun ang ginagamit ngayon dun sa conflict area dyan sa Myanmar. Droga ang isa sa mga pinatututukan ni Pangulong Marcos. Sabi niya noong 2023, The campaign against illegal drugs continues, but it has taken on a new face. It is now geared towards community-based treatment. Ayon sa PDEA, pababa ng pababa ang bilang ng drug-affected barangays sa Pilipinas. Sa mga nakalipas sa taon, nadagdagan ang mga drug user at pusher na sumailalim sa barangay drug clearing program tulad ng rehab. Gayunman, nanganganak ang problema sa droga na minsay konektado sa common crime. Ayon sa PNP, yung focus crimes o yung mga krimeng madalas nangyayari at direktang nakakapekto sa public safety tulad ng theft, rape at murder, halos 23% na mas mababa sa unang kalahati ng 2025 kumpara sa parehong panahon noong 2024. Gayunman, sabi ng Pangulo, even if the statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, that they can send their child to the sari-sari store. Sa survey nga ng SWS noong September 2024, 48% ang nagsabing natatakot silang maglakad sa labas paggabi dahil hindi ligtas. Sabi ng VACC, isa pang dapat tutukan ang mga kidnapping na walang pinipiling edad. Hindi po natin makakalimutan yung 14-year-old boy na student from Taguig, BGC, kung saan kidnap, pinutulan ng daliri. Yung kidnapping case ni Anson Kie, kung saan isang bilyonaryo, mataas na tao, negosyante, pinatay pati driver niya. Doon nakaka-alarma ito, no? Malalaking tao, nakikidnap, pinapatay, mas nakaka-alarma, nakakabahala sa ating ordinaryong tao. Sa unang quarter ng taon, 15 ang kidnap for ransom cases na naitala ng PNP. I believe na the PNP had reacted properly and we had already in place programs para masawata ang iba pang mga future incidents ng kidnapping. Kabilang sa mga kontrobersyal na kaso ng mga pagdukot sa mga nakalipas sa taon, ang pagkawala ng 34 na sabongero mula 2021 hanggang 2022. Ang mga kaanak ng missing sabongeros halos nawalan ng pag-asa dahil walang usad ang kaso. Hanggang sa nitong Hunyo, muli itong umingay ng eksklusibong ibinunyag sa 24 oras ng isa sa mga suspect na si Dondon Patidongan alias Totoy kung nasaan ang mga missing sabongero. Nakabaon na yan doon sa talik. Kung hukain yun, mga buto-buto na lang. Muling nabuhay ang investigasyon at naglungsad ng search and retrieval operations sa Taal Lake. Pagsisiguro ng mga otoridad, pananagutin nila ang lahat ng dapat managot at bibigyan hustisya ang mga missing sabongero. Para po sa VACC, ano po yung mga bagay na dapat gawin ng pamahalaan para mas mabantayan, mapalakas ang ating kapayapaan at kaligtasan ng ating mga mamamayan? Less talk,
more solutions, immediate actions, nobody's above the law, at yung political will, no? Yun ang hinihiling namin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.